Favorite memory you've shared together? Oh. Mic check, mic check. Hi! Siguro punit na punit ang kanyang ano. In-invite ko ang aking sister and mom to do like a conversational vlog. So, meron kami sasagutin na solo na privately na hindi maririnig ng isa't isa. And then, may questions ako later para sa aming tatlo. So, the solo one is, what is one lesson about love or strength that mom or motherhood has taught you? One lesson is, you could always give more. Laging may more. Kahit when it doesn't feel like it, laging kang meron ka pang ibibigay. Yun ang aking natutunan about motherhood is lagi kang merong maibibigay. Natutunan ko sa pagiging mommy, sa pagkakaroon ng 3 anak ay yung pagiging selfless. It's all about my kids. Lesson about love, unconditional. Unconditional kasi kahit puyat ka na, kahit wala ka ng lakas, pag nakita mo yung anak mo, unconditional love, ganun. Charong. And then, what is something you admire deeply about your mom and your sister but rarely say out loud? I admire my mom's strength and I admire my sister's patience. Yung ina-admire ko sa inay ko, yung pagiging mapagbigay sa anak. Talaga ibibigay niya yung lahat. Yung pagtulong, kahit hindi financial dahil mahirap lamang naman kami. Pero yung lakas niya talagang binibigay niya sa akin noon. At yun ay talagang damang-dama ko sa buhay ko. Ay, kay mami pala yung strength niya. Kay ate din. Pareho na lang, strength na lang din. Favorite memory we've shared together as mother and daughters. Ako, ang favorite memory ko is kapag every weekend, sumasayaw kami as Milagring and Luningning and my mom is the one calling out, Milagring, Luningning, and then magpa-perform lang kami sa harap ng mami ko. Siguro ayun yung favorite memory ko, naming tatlo. Ang favorite memories ko sa mami ko, sa inay ko, yung chismisa namin, 2. Na walang humpay. Dahil ang inay ko ay chismosa, ganun din ako chismosa. At ganun na rin ang aking 2 anak na ngayon ay isa na ring mga ina. Yung memories namin na nagkukwentuhan kami ng mga sasabihin nila, Mami, anong chika? Anong chika dyan? Anong chika sa Pinas? So yun yung mga hindi ko makakalimutan sa aking mga anak. Yung nag-ano kami, Little Miss Philippines. Tapos pag kada, I don't know, weekend, pumupunta kami sa Tanay. Sinasama lang kami ni Mami. Pagpibili siya ng mga gamit niya, pang cake, ganun. Tapos magja-Jollibee, kasama si Mami at Daddy. Yun. Okay, now magkakasama na kaming tatlo. So parang kwentuhan lang, walang ano-ano. Meron akong questions na prepare na sasagutin nilang 2. Okay, first question. What's our favorite memory we've shared together as mother and daughter? Ang favorite memory ko is nung nanganak na kami pares ni Pamela at tinatawanan kami ni Mami. Dahil alam niya alam na namin ngayon. Kasi sagot ko, yung nag-Little Miss Philippines tayo sa bahay dati. Yeah. Tapos yung nagpupunta kami sa Tanay, nasama kami ni Mami pag bumibili siyang gamit pang cake. Tapos magja-Jollibee, ganun. Ako, ang favorite memories ko, with mother ko muna, syempre si inay ko. Extra ko si mother ko. Mother's Day na. Yung Happy Mother's Day in Heaven, Mother. Yung kanyang pagiging chismosa. Laging tanong, Perla, ka, may sasabihin ako sa'yo. Yan, yung mga favorites moment. Dito naman sa 2 kong to, yun yung nung ako'y maging nanay na dito sa 2 to. Yun yung ginagawa ko silang mga Little Miss Philippines. Pasasayawin ko sila. At saka yung ngayon lumaki na sila, yun yung pagiging chismosa. Walang ginawa kong magtanong kundi, Mami, anong chika? Sa aming 2, dahil pares na kaming mami ngayon, paano kami the same at different at the same time? Yung pagiging talagang ulirang ina.
Kasi pinakikita niyo sa akin gaano niyo kamahal si Avery, si Rom, kung gaano niyo sila iniingatan. Kasi talagang naghirap kayo sa pagluluwal sa kanila eh. Yun ang the same kayong pareho. Ang difference sa inyo, si Ella, ito, talagang kahit siya mag-isa, basta si Rom, karga-karga niya lagi. Kahit siya nahihirapan, sumasakit ang likod. Talagang nakikita ko kay Ella yung magiging magandang nanay ito eh. Sa totoo lang parang ako to. Si AJ naman, hindi ko kasi naranasan yung kay AJ, yung nagkaroon siya ng postpartum. Ngayon ko lang na ganun pala, kasaselang ni AJ. Yung ayaw niya, pag ganun pala yung pagkaanin, ayaw pahihawakan yung anak. Yung para siyang nagkaka-anxiety. Yung para siyang mababaliw, parang umiiyak lagi. Pagka ang may konting butling lang si Avery. Mahina yung kanyang sa kanyang sarili. Talagang konting kibot, iyak na agad siya. Mahinaan loob. Di kagaya nito sa Pamela, mahinaan loob pero matiisin to, hindi to yan ang pagkakaiba yung dalawa. Pero pagiging mami, talagang surrender ako. Anong na-surprise ka sa pagiging mother? Saan ka pinaka-na-surprise sa pagiging mom or watching me become a mom? Saan ka naka-surprise? Ako na lang unang sasagot kasi medyo mabobo. Mahina kasi banana lang kinain ni mami ng buntis siya eh. Ako, sobrang na-surprise ako sa ni Pamela. Sa pagiging mami, yung strength ba? Yung strength ng pagiging mami, yung pagluwal kasi ng anak mo, sobrang sakit talaga. Yeah. So, doon ako na kasi sabi nila, hindi ko siya ini-expect na ganun palang lakas ang kailangan mo para makapaglabas ka ng isa pang tao sa mundong to. Same. Ganon din. Nung paglabas ni Rome, sabi ko, shit, yun na pala yun. Pero ang sakit niya, pero pagkatapos ng mga anak na wala bigla. Ayun, surprise yun. Ayun, nawala lang. Biglang wala yung sakit. Parang di ko na maalala kung ganong kasakit. Paano nag-change ang relationship natin ngayong malaki na kami, mami? And what do you love about it now? Ako unang sasagot. Siguro nag-change ang relationship namin ngayon kasi parang nasa stage na kami ngayon na para kaming friends na. Ngayon natuturing ko ng friends ang kapatid ko at ang mami ko. Dati iritang-irita ako kay mami kasi ang lakas ng boses niya. Pero ngayon, si mami na ang una kong hinahanap kahit anong mangyari sa akin. Kay mami na ako unang tatakbo. So, iyon ang I love that about our relationship now. Kasi nga, talagang full circle lang na nung bata ka sila kasama mo, tas nag-explore ako saglit, tas ngayon bumabalik na uli ako sa kanilang dalawa. Ano nga ulit tanong? Kasama to Ano yung tanong? Mas naging close. Kasi dati At saka mas naging parang mas, hindi pa rin vocal, no? Pero yung gestures, kunyari, pag nag-uuwi, ganyan, mag-hug, ganyan. Ay, hindi, tsaka nakapag I love you na rin pala kami. Dati kasi kadiri. Ayun, mas naging close. Ngayon nanay na kaming lahat. Ako ganun din, yung closeness nating tatlo. May originality naman. Yan naman kasi in-expect ko eh. Nababalik kami sa Nung inilayasan nyo ako, nung kayo mga nag-asawa, man sakit sa akin. Umiiyak ako noong araw-araw. Sabi ng daddy mo, huwag ka nang umiyak, natutulog kami. Ganun talaga. Iiwan talaga tayo ng mga yun. Si Pamela, di pa naman kasal. Umalis na. Kanya, yung mga ganyan. Yan yung mga ganyan na istorya ko. Pero sabi niya, babalik din yun. Makikita mo, pag nagkaanak yan eh. Maaala-ala ka rin nilang balikan. Huwag nangyari nga naman. So, naging mas sa akin mga kayong dalawa, naramdaman ko yun. At masaya ako para doon. Dahil yun ang goal ko sa buhay ko. Ngayon, every weekend, Yung wala kayong... yun din naman ang gusto ko kahit maubusan ako ng pera sa ulam. Atong next segment natin, puro kay si mami lang sasagot. And then the next one, si sister naman ang sasagot. Kaming dalawa. What's a moment as a mother when you felt like you were truly seen and appreciated? Ay, yung moment na lagi niyo akong tinatanong, yung mami, kagaya ni AJ pag nagluluto. Mami, ano nga bang sahog dito, mami?
kumbaga, na ina-appreciate niya yung, si mami ko lang matatanong ko dito, si daddy ko, yung mga ganun. Tapos yung papuntahi po, yung, may punta ka dito, maliligo lang ako, hawakan mo si Avery, hawakan mo si Rome. Na-appreciate, yun talagang ramdam na ramdam ko. Oo, naman daw ako, kahit ako napapagod, pupunta ako. Kahit sabihin ng daddy mo, ikaw uuwi mo lang Hindi ako nagdadrive. Kahit nga yung sinasabi mong nagluto ako ng kahit anong luto ko, dalhin natin to kay Ella. Aba, Perla, 30 minutes yun. Layo kasi ng bahay ni Pamela eh. So, yun yung mga ganun na alam kong, yun yung mga moment na alam ko na appreciate nyo ako doon. Yung mga needs, yung mga kailangan nyo ako na matutulungan ko kayo doon. Is there something you regret not doing differently as a mom? Or moment you wish you could go back and change? Wala. Kasi nagawa ko naman lahat. Nabugbog kita, naituwid kita. Paano ko yung Pero yung paiba ang direction ko lang? ay hindi ka may iba doon kasi may follow up ako doon. Kahit sabihin mong ikaw ay binugbog ko, yung pag after nung bugbog kong yun, masama din ang aking doon. Masama din ang awang-awa din. Masama loob ko doon sa naginawa ko kasi pero yun lang ang alam ko magagawa ko na talagang magsisink in sa iyong isip na mali itong ginawa ko. At nag-sink din sa kanilang mga isip na dalawa ni Julian, nung habang binubugbog kita, nakikita kanila, nakaupo sila sa sala. Yun yung senaryo na hindi ko makakalimutan. Na kahit ako hirap na hirap pagsipa sa iyo, pagsuntok, ang daddy mo, inabutan lang ako ng tubig, guminom daw ako ng tubig. So, ibig sabihin, ang daddy mo, feeling ko, approve sa kanya yung ginagawa ko kasi hindi tama yung nangyari sa iyo noon. Paano ba naman paano si bakit sister? lasing na lasing para naman siyang 10 years old. kala ko kung ma-rape ka noon, yung mga ganong mga pagkakataon, hindi nyo alam kasi ang kabataan, hindi nyo alam ang nangyayari pag kayo ng drugs, ng alcohol. Yun, hindi ko naman siya hindi kita pinagsisiyang kasi alam ko na natuto ka dun eh. Tingnan mo, lumaki kang matino, lumaki kang may matapang, lumaki kang kahit sabihin mo dala-dala mo sa iyong pagtanda, yung galit mo sa akin yun. At least nagdulot sa iyo ng courage. Saan na open forum? Yan, ganun yun. Yun yung, wala naman. What's a fear you've had about raising us that you never told us? Meron ka bang takot na pagpapalaki sa amin na hindi mo sinabi? Wala. Kasi nung pinapalaki ko kasi alam ko, tama ang aking path na tinatahak. Hindi sinabi ko sa inyong lahat kung ano yung mga posible, pag nag-boyfriend kayo, pag nahalikan kayo, mabubuntis kayo. Alam ko mali yun, pero tinatakot ko lang kayo. Pero tama, ko yung, isang way ko yung para kayo ay, sabi ng mami ko, ganun. So, talaga ma-proud ako sa inyo dahil sabi ng daddy nyo, wag kayo magbo-boyfriend, hindi kayo 18. Hindi nga kayo nag-boyfriend. Di ba? Nag-boyfriend kayo after ng 18. Si Ella, after ng nag-18 siya, may boyfriend na daw siya. So, masaya ako doon. Fulfill ako doon. Na-fulfill ko yung goal ko. Kay Julia naman, 21 na, may 21 na, wala pa ring boyfriend. So, masaya ako sa inyong tatlo. Ano ang sinakripisyo mo na walang nakakaalam para sa amin? Anong sinakripisyo mo? Meron ba? Para sa inyo ba? Madami akong sinakripisyo na hindi alam ng iba. Ano nga Di yung kagustuhan ko na makabili ng mga reluman lang na maganda-ganda dahil guro ako. Maging presentable ako sa yung mga damit ko yung maging presentable sa aking mga estudyante. Hindi ako nakaganon. Sinakripisyo ko na lang yun. Kasi mas ang priority ko kayo. Pero ang gaganda ng damit namin nung lumalaki. Pero kaya hindi ako. Pero hindi ko pinagsisiyan yun. Yun lang yung mga sakripisyo na hindi ko pinagsisisiyan. Na simpleng-simple. Kasi nag-asawa naman ako nang nasa tamang edad na ako. Ilang taon ka nga? 22. 24. Ganon, 24, 20, ganon. Pagka-graduate ko, nagtrabaho ako. Kahit sabi ng inay ko, ilang taong ka, hindi ka man lang nakatulong. Wala eh. Ano ang wish mong ma-remember namin sa childhood namin? Sana, ang wish ko lang talaga, huwag niyong makalilimutan na. Gusto ko gawin niyo rin yun sa mga anak niyo. Yung moment, spending time with them. Kasi ako, 5 araw, ini-spend ko yun sa mga estudyante. Sa trabaho.
Minsan alas 5, alas 6, alas gabi, doon pa ako sa trabaho, sa school. Doon ko pa lang kayo pipick upin kayo sa Ibayo, kukunin ko, lilinisin, pakakainin, matutulog na. So, talagang yung aking Sabado at Linggo, hindi ko yung dinadaan sa gala. Yun ay dinataan ko lang sa inyong dalawa. Sa inyong dalawa nung panahon na yun, kasi dadalawa pa kayo nun. Talaga nakita niyo yung may dalawa tayong pinto, talagang kahit ano actingan ang ginagawa ko para lang kayo ay masiyahan sa ginagawa natin. Gusto kong, then pupunta tayo sa Ibayo, kinaanuhan, pagod na tayo, punta tayo sa Ibayo, doon naman kayo magsasayaw, pasasayawin kayo ng mga amang. Gusto ko yun yung mabuild nyo sa mga anak ninyo, yung relationship ninyo, na kailangan may time kayo para sa kanila. When you think about us as your children, ano ang mga moment that make you feel proud of the family you've raised? Isang moment, itong moment na to. Di ba? Diba? Yung moment na to, moment 2025. Tingnan mo nga, tayong tatlo nagkukwentuhan, pare-pare na tayong mami. Diba? So yun yung moment na ite-treasure ko, na proud ako sa inyo. Sasabihin ko to sa inyo personal kasi hindi, sa bakit sinasabi ko naman sa inyo kahit sa message ko, kahit sa action ko, di ba? Na proud ako sa inyong dalawa. Proud ako sa inyo dahil nakikita ko ako sa inyo. Nakikita ko kung paano ko kayo pinalaki base sa aking kagustuhan. If you had a chance to relive one day of motherhood, which one would it be and why? Ang gusto kong balikan yung time na kayo ay mga 5 years old, 6 years old. Bakit? Yun yung kasing time na talagang kahit ano sabihin ko sa inyo, ginagawa nyo eh. Pag sinabi ko sa inyo, okay, taas nyo yung ano nyo, oh, luningning. Taas mo yung ano mo, pag gawin yung bikini ang inyong short. O gagawin yung bikini. Kahit yung sayaw-sayaw kayo dyan, kahit kung todo ganyan na kayo, sayaw pa rin. Kahit ang daddy nyo ay naandun. Ako kami tayong tatlo lang talaga eh. Tayong tatlo lang yung moment na. Yun yung talagang gusto kong balikan. Kaya nga nung magkaanak kayo, gusto ko pareho din babae para at least magawa ko ulit yung akin. Pero gagawin ko yun yung kay Roma at Avery. Meron na ako isang escort at isang Miss Philippines. Okay, next naman ay question for you and me. What's a time when you felt like you let mom down and how did that change you? Ano lang, siguro yung pag move ko nang hindi pa kasal. Oo. Pero feeling ko lang, hindi yun ang kagustuhan. Syempre, dapat kasal ka muna bago ka mag-move in. Pero, the stars aligned. Nakabili kami ng bahay bago ikasal. Ano, mami? Ano? Nagbibidyo. Ako, siguro, ang dami siguro. Ang dami nga, hindi ko na mabilang. Siguro ang letdown ko sa kanya nung from 18 to 23 years old. Kasi puro ako friends and inom. What's something you never told mommy but wish she knew about her, how her love shaped you? Yung kung paano siya naging role model yung paano siya naging role model habang lumalaki kami. Kasi ngayon parang nagiging si mami na ako, gawa ng idol ko na siya. Yun ang naging idol ko na siya. Na hindi ko ina-expect na magiging idol ko ang aking mami. Pero ngayon yun ang aking hinahanap-hanap. Ngayon, habang ako'y lumalaki at nagiging nanay ng sarili. Paano ko hinubog? Hinubog. Siguro yung pagsabi niya sa umaga na, gumising na kayo, lalandi nyo. Puro kalandian lang alam nyo. Maglinis kayo. Siguro yun, yung bunganga ng mami ko, nakakarindi. Pero ngayon, sa bahay kasi namin, feeling ko nga mabunganga din ako. Pero sa mabunganga nga ako. Pero yun nga, pag bubunganga niya, na-instill sa utak ko. So ngayon, sa bahay, ayoko nang madumi. Tapos ayoko rin nagagala. Kasi nga malandi ka daw pag gumalak. If you could go back to one moment with mom and say thank you, which would it be and why? Ay, siguro nung nanganganak ako, grabe naman talaga yung... Kasi imaginein mo, si Rome, 6.3 pounds lang. Tapos ako, pinapanganak ako ni mami, 10 pounds. Ilan na kami? 10 point something. 10 point. Oo. So, napakalaki. Tapos, dinanas ko yung... Ang sakit talaga. Diyos ko, napakasakit. So, siguro, yun. Kaya gusto ko rin si mami dapat nasa, kaso nga lang, nasa Pinas siya.
priorities. Chari. hindi. Kasi hindi naman talaga yun ang pagkaanak. Hindi kasi, oo, na, Na-advance siya eh. na-advance ako ng 3 linggo. Ayun, gusto kong mag-thank you sa kanya at niluwal niya ako sa mundong ito. At na, siguro punit na punit ang kanyang ano. Kasi, ang sakit talaga. Tapos, sa bahay lang niya ako pinanganak. Taghirap ako noon. Yung Wala akong pa-hospital. Grabe. Nung panahon mo, mahirap Panahon ko ako. mahirap siya. Kaya ngayon, di ako makasagot ng tama. Walang nutrients. Ako siguro, ang moment na pasasalamatan ko si Mami, nababalik, nung binubugbog niya ako siguro. Gusto kong pasalamatan siya. Kasi doon nag-form ang aking motivation na, kala mo, magiging successful ako, tapos huyo ka sa akin. ganun ang galit ko sa kanya nung lumalaki ako. Kasi nga, Sakit siguro nun. ano, Binugbog ka. oo. Hindi naman siya totally bugbog. Uy, mother, hindi pa bugbog yun ha. Baka nga child abuse kita kung dito tayo eh. Ngayon, sabi ni Julian, tatawag siya 911 pag kinurot ko Ay, siya. ang nakakatawa pa doon. Nakakatawa pa doon, binugbog si ate, no? Tapos, Pinalayas ako. pinalayas. Tapos, nag-moment pa yung kapatid kong bunso at si ate. Nag-iyakan. Sabi ni ate kay Julian, magpapakabait ka dito, ha? Tapos si ate lumayas. Alam niyo kung saan siya nagpunta? Doon lang sa kabilang kanto. Sabi ko kay Julian, wag kang gagaya sa akin. Sabi kong ganun kay Julian. Tapos ako nandun lang sa side. Tapos para bumawi sila sa akin kinabukasan, nag-shopping kami sa Save More. Yun ang way ko. What's one thing you wish you could have given Mommy more when you were younger? Siguro, time din. Kasi feeling ko, joke lang. Hindi na, minsan naisip ko yun, parang, ang bilis pala ng panahon. Kaya sabi ko, man-enjoy yung anak niyo. Habang maliit. Totoo yun. Kasi dati gusto mo lagi kasama mo, kaibigan mo. Ayun lang po. Ako siguro, respect. Kasi yung bastos ka. Ayun. Time and respect ako. Kasi nga, ngayon na nagpapalaki na kami ng anak, parang gusto mo na lang mag-pause. Kasi yung bilis. Tapos, sabi ko to kay Che, sa podcast namin ni Che, sabi ko, ang tag dito, abang busy ka na, syempre, bumubuo ka na pamilya, busy ka, tumatanda naman ang magulang mo. So ngayon, parang yung balance ba na sana yung time na in-spend mo with friends, dapat sila mami na lang pala kasama, ganon. Ayun. Lalo ngayon, wala na si Inang. Oo, totoo yun. Di ba? Nasa huli talagang pagsisisi. How has your mom's love or strength help you face challenges in your own life? Alam ko, habang lumalaki ako na kahit magkamali ako, yayakapin ako ng parents ko. Yun ang, kaya ako ma-explore. Kasi alam ko kahit mag-fail ako, makabalik ako sa bahay na walang judgment. Kasi hindi sila naging sa amin. Kahit sa studies, never silang naging, dapat A ka, dapat ganto ganyan. So, mas naging madaling mag-explore na kung anong gusto ko. Ayun. Ako, ngayon, siguro mas matatag. Pag gutom daw ako, yan na naman, gutom. Pag kasi may problema, pag may problema ako, kinikim-kim ko lang. Kasi, ewan ko, ganun kasi ako lumaki eh. Hindi naman sinasabi nila mami pag may problema sila eh. Resilience is the key. Ganun. What part of mommy's life do you wish you had learned more about when you were younger? Sana mas tinutukan ko kung ano ang gusto ng mami ko. Like, hindi yung gusto niya para sa amin, kundi yung gusto niya talaga. Like, gustong-gusto niya. Like, anong hobbies ang gusto niya, kung nagawin. Kasi ngayon, pag, mami, anong gusto mo? Kahit ano. Lagi siyang ganun. So, sana mas natutunan ko kilalanin yung mami ko bukod sa pagiging mami ko. Sana mas nakilala ko siya as Perla. Oo nga. Ayun. Pakigaya ko naman. Yun din sagot ko. Yun nga sagot ko, tanga. Totoo nga.
Kasi nga, minsan nag-iisip ako, no, minsan nakaganyan ka lang, hindi pala, pumapasok lang sa isip mo, paano kaya sila mami dati? Para kasi pag lumalaki ka, tingin mo lang sa kanila mami at daddy. So, di mo alam talaga kung anong favorite nilang ganito, ganyan. Para ngayon, ngayon na may anak na kami, lalong, sana years together pa, more and more and more. Mas kikilalanin namin si mami as, as best friend. Sabi mo, woo! To finish the video, ano ang message mo sa amin, Mami? Pagpatuloy nila yung pagiging mabait, responsibleng mami, maalaga sa anak, maalaga sa asawa. Konting problema, hindi pwedeng galit agad. Titingnan ng buhay. Ang tandaan ninyo, lagi may pagsubok. Ngayon, hindi nyo pa nararanasan yung iba, pero pagdating pa ng panahon, maranasan nyo rin yun. So, sana ngay manatili kayong matatag. Sana ipagpatuloy nyo yung pagiging mabuti nyong mami sa Avery at kay Rome, at pagiging mabuting asawa kay TJ at Romar. Dear Mama. May pabol pa ako. At lagi yung tatandaan, mahal na mahal ko kayo. Kayong tatlo na mga nina Julien. At kahit ano pang mangyari, lagi isa ako sa inyong, ano man tawag dun? Cheerleader. Tsaka yung inyong magiging yaya. Ako, message ko kay mami ay, thank you at pinalaki mo kaming matatag. Ay, umiiyak na. Ano ba yan? Nag-iyak na para namang. Thank you lang sa lahat-lahat at hindi siya napapagod. Sipin mo dati, magtuturo siya tapos sa bahay lang siya. Luto, ganyan. Wala na siyang ginawa kundi magstay sa bahay. At alagaan kami. Nakaka-bored kaya yun minsan Pero feeling ko kapareho ako ni mami. Masayang nasa bahay lang. Thank you at lagi mo kami pinagluluto hanggang ngayon. At ano pa ba? Lagi siyang nandyan, umalalay sa lahat. Kasi nga isa siyang yaya. Dear Charo. Dear Mother. Nasabi na naman sana magpakatatag ka pa sa buhay para matagal pa ang iyong buhay. Yes. Bawal kang mamatay hanggat hindi ko naaaral lahat ng recipe mo dahil ano nang gagawin ko? At thank you for thank you. Naiiyak ako. Thank you dahil hindi ka nagsasawang mahalin kami kahit mahirap kaming mahalin minsan. At thank you dahil lagi mo kaming inuuna kaysa sa sarili mong pangangailangan. I love you, Mother. Message to my sister. Ano ang message ko sa'yo, sis? Ang message ko kay aking sister ay, I'm so proud of you. At kahit ate mo ako, gusto ko malaman mo na hangang-hanga ako sa kung paano mo pinapalaki si Rome, kung gaano ka, yung patience mo kay Rome. Minsan, pag naiirita ako kay Avery, isipin ko anong gagawin ni Pamela sa panahong to. So, kakalma ako, tapos lagi ko lang gagawin yung sinasabi lagi ni Pamela. Sorry na po. Kasi sobrang ni Pamela magpalaki, sobrang hinahon niya, tsaka napaka ng pasensya niya. So, lagi akong tumitingala sa kanya, kahit dapat ata ako ang kanyang tinitingala. Mas inaano ko siya. So, sobrang grateful ako na nagpapalaki ako kasama siya kasi nag-guide niya ako kahit hindi niya sinasadya. Love you, sister. I love you, Mom. Na-appreciate ko naman yun. Message ko naman kay ate. Ganon din, rin siya, isa rin siyang dakilang ina. Hindi lang niya nare-realize na magkaiba kasi kami Iba talaga paano magpalaki ng bata. Kasi wala naman akong patience yung nyari si ate. Tinuturuan niya si Avery sa mga development every month.
tinatanong ko na nga si mami, normal ba? Kasi ayoko ng mga ganun eh. Gusto ko lang lumaki si Rom ng kanya lang. Mami, tumaba ng bata ako. Tinuturuan niyo ba kaming gumawa? Kung gumano ko, hindi, pinababayaan ko kayo. At matututo rin kayo. Oo, si ate, iba yung ano niya, nasa ibang ang tawag yun, aspect yung patience niya. Ayun. Ano si ate mo? Oo, mabusisi rin si ate. At saka ma-research. Ayun naman yung hindi ako. Ayun naman ang ano ko sa kanya. Ayun yung wala ako. Kaya, good job. You're doing good. You're doing great. You're doing awesome. As a mom. Kaya payo ko lang, huwag ka na masyado mag-overthink. Chill lang dapat. Nga. Chill lang. Kasi kada may lalabas kay Avery na, naku. Tingnan na. Sabi niya, akin na nga yung Aquaphor. Pero di ko naman siya masisisi dahil nakakawindang naman talaga. Pero ayun, take it easy. You're doing good. Isa lang last word ko sa inyo, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Kahit may sakit ka. No, ano ba yun? Joke lang. Ay, Yan, Happy Mother's Day. At tandaan ninyo, habang lumalaki ang bata, pabayaan nyo silang madapa. Maramdaman yung sakit dahil doon sila magiging strong. Doon sila matututong lumaban. Habang ang sakit. Galos, pabayaan nyo yan, the more na sila nasasaktan, the more na sila ay magiging matatag at malakas. Kaya pala ang dami kong Sugat. ng bata. Ako din. Ang pangit ng legs ko. Anyways, that is all sa ating episode, Mother's Day episode. Sana na-enjoy nyo ang aming, conversation with each other. Thank you sa mga bulaklak na Ay, blessing oo ko nga ngayon pala. sa aking mahal na asawa. Tingnan niyo yung aking bulaklak na yan. Napakaganda. Sa kay TJ, sa aking... At syempre, galing kay Romar. So, see? Thank you to all and Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mami, nanay, mama, mama, ano pa? Nana, inang, nanay, inang in heaven. Happy Mother's Day. I miss you so much. We miss you. That's it. Bye-bye. Bye.